Yan. So, hi everyone. Our topic for today is stress. Ayan. So, please open our Bibles to Genesis 44 verse 16. I'm still using the Touchpoint Bible, yung New Living Translation. But kahit ano pa pong Bible yung meron kayo, pwede nyo namang gamitin. So, it's Genesis 44 verse 16. And Judah said, "O my Lord." At ang sabi ni Judah, "O aking Panginoon, what can I say to you? Ano bang pwede kong sabihin sa iyo? How can we plead? Paano ba ako magmamakaawa? How can we prove our innocence? Paano ba namin mapapatunayan ang aming pagka-inosente? God is punishing us for our sins. Pinaparusahan kami ng Panginoon sa aming mga kasalanan. My Lord, we have all returned to be your slaves. Aking Panginoon, kami ay bumalik upang maging inyong alipin. We and our brothers who had your cup in his sack. Kami at ang aming mga kapatid na nakitaan nung baso niya, no, dun sa loob nung sako nila. Yan. So, sabi nga dito sa libro ng Touchpoint Bible, no, life sometimes causes us to feel like a rubber band, stretched tight, trying to do so much work with too little time or too few resources stretches us beyond our capacity. Yan. So, Tagalog, ang buhay minsan pinararamdam sa atin tila isang goma na hinihilang ng husto. Sinusubukang gumawa ng sobrang trabaho sa napakaikling panahon o sa napakakonteng kakayahan. So, saan na tayo? Hinahatak tayo labas sa ating kapasidad, trying to live in today's society with its many demands may put excessive pressure on us. Sabi, sinusubukan natin mabuhay sa ngayong society na, no, ay maaaring makapagbigay ng napakaraming excessive pressure. Parang sobrang nape-pressure ka sa dami nung gagawin, no. Trying to cope with financial demands. Sinusubukan na makaalpas sa mga financial na problema, no. Life without adequate income is stretching experience. Ayan. Pagka sobra daw konti yung pera, napakahirap kasi kung yung kita mo din naman is parang kakaunti lang. So, nahahata ka pa rin ng itong experience na to. Marital difficulties, ang pagiging mag-asawa, yung kahirapan sa pagiging mag-asawa, or difficulties in parent-child relationship, o medyo nahihirapan ka sa pagiging parent, nagiging relasyon mo sa bata, ayan, bilang magulang, no, or any rational difficulties, o kahit na anumang paghihirap yan can bring stress into our life, ay nakakapagdulot ng stress sa ating buhay. What is the answer? Nakakapagbigay diin sa ating buhay, no? What is the answer? Ano ang kasagutan? God can bring peace in the midst of stress. Maaaring magbigay ng kapayapaan ang Panginoon sa pagitan ng kahirapan mo o sa stress mo, no. What causes stress? Ano ba nakakapagdulot ng stress? It says in Luke 22:54 verse 62. Sabi sa sa Luke 22:54 verse 62, so they arrested him. Kaya siya ay inaresto nila, and led him to the high priest, at dinala siya sa mga kataas-taasang kaparian yata ito, priest, no, resident sa bahay ng pare. And Peter was following far behind, at sumusunod si Peter, pero medyo malayo-layo siya. The guard lit a fire in the courtyard. Ang mga gwardya ay nagsindi ng apoy sa korte, no, o courtyard, and sat around it, at umupo sa palibot nito. And Peter joined them there, at sumunod si Peter. Sorry. Yung eto may sala. Ayan. Siya.
natutulog kasi siya, gumalaw siya. So, pasensya na kayo kung bumagsak, no? Tuloy pa rin natin to. Yan. So, Peter joined them, no? The courtyard lit a fire. Ayan, nagsindi ang mga gwardiya ng apoy sa korte and sat around it at umupo sa palibot nito. And Peter joined them there. At sumunod si Peter. At ano din, nakakasama din nila si Peter. A servant girl noticed him in the firelight and began staring at him. Merong isang tagapagsilbi na babae na nakapansin sa kanya malapit dun sa may ilaw at nagsimulang titigan siya. Finally she said, yun, nasabi niya, no? This man was one of Jesus' follower. Etong tao na to ay kabilang sa mga tagapagpasunod ni Jesus, sabi ang ganon. Peter denied it. Sabi ni Peter, hindi. Woman, he said, I don't even know the man. Hindi ko nga kilala yung tao na yan. After a while, someone looked at him and said, makalipas ang ilan sandali, may isa namang tao ang tumingin sa kanya at sinabi, you must be one of them. Ikaw ay malamang kabilang sa kanila. No man, I'm not, sabi niya. Pangalawang beses niya sinabi. Peter replied. Sagot ni Peter. About an hour, makalipas ang isang oras. Later, someone else insisted this must be one of Jesus' disciples because he is a Galilean too. Makalipas ang meron naman tao nagsabi na itong tao na to ay kabilang sa mga disipulo ni Jesus because he is a Galilean, dahil siya ay isang Galilean. But Peter said, ngunit sagot ni Peter, man, I don't know what you are talking about. At sinabi ni Peter, hindi ko alam ang sinasabi ninyo. And as soon as he said these words, at pagkatapos niya sabihin itong mga salita na to, the rooster crowed, yung manok ay tumilaok. At that moment, the Lord turned and looked at Peter. At nung sandaling yun, ang Panginoon ay lumingon at tumingin kay Peter. Then Peter remembered, at naalala ni Peter that the Lord had said, kung ano yung sinabi ni Jesus. Before the rooster crows tomorrow morning, you will deny me. Bago tumilaok ang manok bukas ng umaga, itatanggi mo ako 3 times, 3 ulit o 3 beses. And Peter left the courtyard and crying bitterly. At umalis na si Peter dun sa hukuman nang umiiyak na mapait na umiiyak. Yan. So itong nangyayari kay Kristo, no, yung pagkakakulong, 'di ba? Yung ganon. Actually, yung kanina sinabi ko, yung we have to do so much things with so little time, no? Yung nabanggit ko. Para din yung nangyayari sa atin ngayon. Bukod dito kay Christ na sinasabi, no? Kasi before, about 2 weeks ago, 3 weeks na yata, no? Dumaan kami sa may namatayan kami. Yung kapatid ko, yung asawa niya, namatay yung brother niya. So, yun yung pakiramdam ko na nasa-stress ka, no? Kasi kailangan mong gawin yung mga papers, 'di ba? Yung malaman siya na namatay. So, syempre, after malaman mong namatay, kailangan mong asikasuhin yun. So, wala namang iba mag-aasikaso kundi yung brother niya lang kasi nag-iisang kapatid, no? So, inasikaso namin, kasi sinamahan namin, no? Nasikaso namin yung nangyari sa brother niya. So, pumunta kami sa ospital. Pagpunta, nalaman namin yung bill, no? Medyo malaki. Almost 1 million. Tapos, punta ka sa cashier. Kung may pera, magbayad. Pag wala pa, pupunta ka sa parang, isang office pa. At pagpunta mo dun sa opisina yon, may papapirmahan sa yung dokumento na pwede mong malakad yung mga papers niya, pero at makuha din yung labi, no, para malakad nyo na rin yung sa cremation or sa funeral niya. Pero you have to sign a document para mailabas siya dun sa hospital.
So, after na-sign lahat yun, tinulungan namin sila. Tapos, after ma-process yun, kailangan mo naman magpa-medical abstract. Yan. So, sa mga hindi nakakaalam, no, pag namatay po tayo, pag nasa ospital, check nyo yung bill and everything, pupunta kayo ngayon sa admin, kukuha kayo ng medical abstract. Ibang office, ibang floor na naman yun. Sa amin kasi, nangyari sa medyo prominent na hospital, akit kami ng second floor ba yun, basta sa medical abstract, kuha ka ng medical abstract, tapos tatawagan ka after 1 or 2 weeks yata yun, tapos para makuha mo yung medical abstract na kailangan mo, that one naman, that papers, you have to submit it din dun sa, kung maglalakad po kayo ng mga, sa government agency, yung kailangan nyo ng extra fund para mapunan yung payment na kailangan nyo para dun sa hospitalization niya ng pasyente, no. So yun, feeling ko at that time hindi pa masyado ramdam yung stress, no, pero after napagod kami, 'di ba? Parang na-stress ka rin, no. Ano pa ba makakapagdulot ng stress sa atin, no? Yun, yung pagpa-process nun lahat, sa pati sa funeral and everything, nakaka-stress, pero nagawa naman, thank God na-accomplish lahat, no. Pero another thing, yung sa verse natin, dito sa sinabi ko kanina, yung nangyari kay Jesus sa Luke 22:54 verse 64, no? So, nakulong siya, na-imprison siya. So, itong mga bagay na to, nangyayari din, hindi lang kay Kristo, maging sa ating mga tao, no? Pinagbibintangan tayo sa salang di naman natin ginawa, at worst, nakukulong ka pa. 'Di ba? May kaibigan akong ganito ang nangyari, no, sa kanya. Iniisip ng kaaway niya marami siyang pera. Kaya ginawan siya ng mali. Para maakusahan siya at dahil doon, nakulong siya for 10 days. Naranasan niya sa loob yung kadalasang sinasabi na ayoko sa mainit, ayoko sa masikip, ayoko sa mabaho. Yun. At saka yung totoo din daw yung sinabi na initiation. So, pagpasok mo, sasaktan ka, no? Parang may initiation silang tinatawag. Kung hindi, para hindi ka masaktan, kailangan meron kang protection money or magbibigay ka ng pera para meron kang protection sa loob. Pero sa case naman niya, wala siyang protection money na binigay, pero medyo nagreklamo din kasi yung family members niya. Kaya medyo mas alerto yung mga kapulisan dun sa loob na yon, no. Kasi yung nakalaban niya, hindi naman to basta-bastang tao lang. Yung nakalaban niya is a grupo ng mga tao na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. Meaning, may impluwensyang tao sila. May mga kapit sila, may mga pulis na may hawak sa kanila, at kayang-kaya nilang gawan ka ng istorya para lang makuha ko ano yung pwedeng makuha para mula sa iyo, no. So, wala siyang choice, no, yung kaibigan ko. 2 days or almost 3 days, iyak siya ng iyak. Thinking na, bakit nangyayari ito sa akin, no? So, he prayed kay God, kay Papa God. Sabi niya, Papa God, kung totoo ka, parang gusto niya malaman kung totoo talaga. Although naniniwala siya kay God matagal na, pero this time, tinanong niya, sabi niya, Papa God, kung totoo ka, palayain mo ako dito and I will serve you. Yun yung sabi niya. Babaguhin ko lahat ng mali kong ginagawa at paglilingkuran kita. Yun ang sabi niya. So, true enough, no? Napalaya siya at napawalang sala. So, nagkaroon sila ng hearing, napawalang sala kasi hindi niya naman talaga ginawa. Pinagbintangan lang siya. At ang habol lang talaga nila is yung pera na meron siya. So, yun. Binago niya na rin yung mga ginagawa niya mali, no? Like yung relationship niya sa ibang tao, yung mali. Yun. Binago niya. Pati yung attitude niya, yung pagiging, yung mga bagay na alam niyang hindi tama. Ayan. So, binago niya lahat yun. Yung mga kumakalaban din sa kanya, nabalitaan niya na napako sa paa, yan. Tapos nanilooban yung bahay nila, ibang tao na naman, nilooban yung bahay nila, nakuha yung mga pera at gadget nila, meron ding nasaksak, ilan din yung nagkamatay, mga namatay, ang ilan di niya na makita, malaman kung nasaan, no.
Tinanong din siya kung may ginagawa ba sila laban dun sa nakaaway niya. Kasi nung nalooban pa lang yung bahay, tinanong siya kung may hinard ba na para gawin yon. So, yun. Parang ridiculous, sabi niya. Parang kalokohan na tanungin pa siya na may gagawin siyang laban doon. Siyempre, ang gumawa lahat nun para sa kanya si Papa God. Hindi na niya kailangan kumilos, no? So, tama yung sabi, no, na pag nag-commit ka kay Papa God at alam niya na kay Kristo ka na nasa kanya ka na, totoo yung sabi sa verse na, no weapon formed against you shall prosper. Kasi, i-defend ka niya pagtatanggol ka niya. 'Di ba? So, yun. Sa mga lahat ng laban natin sa buhay, no? Sa lahat ng mga stress natin sa palibot natin, sa mga nagdudulot sa atin ng stress, maging sa pamilya, magulang, kapatid, pinsan, anak, 'di ba? Asawa, 'yan. Lahat 'yan stress sa difficulty sa relationship o stress sa relasyon natin, no, sa kanila. Pero lahat naman 'yan malalagpasan mo. Sabi nga walang binigay sa atin na hindi natin kayang lagpasan. Na with God's help lahat 'yan matatapos din. Kumbaga makakaraos ka rin, ganun. Kung pag financial man 'yan, worries, 'di ba? O sa peace sa bahay nyo, na wala kayong peace, parang magulo, lagi may gulo, yan. So, the best thing to do is to pray lagi kay Papa God, no? Kasi wala naman talagang makakatulong sa atin kundi siya lang. Ang dasal natin, lagi niyang pinakikinggan. So, every time we pray, nakikinig siya kung may times lang talaga na parang feeling mo na parang, ano ba yan, tagal-tagal ko nang dadasal, ilang taon na ako nagpe-pray, wala pa rin nangyayari. Parang, kailan ba ito matatapos, itong paghihirap ko na to, parang gano'n, no? Pero, magugulat ka na lang, darating yung oras na, ayan, may bahay ka na, nakapundar ka na, eto, may sasakyan ka na, yung dati mong wini-wish na magkaroon, bigla nagkaroon ka, or marami ka ng yung purpose mo pala, yung parang sa akin sinisik ko kasi is to help people. Parang etong ginagawa ko is to help you guys na to recover siguro o ma-influence ko kayo na kahit paano na mas mapalapit sa Panginoon. Kasi yung journey ng buhay ko parang ganun din. So yung sinasabi kong friend kanina, it's actually me. Yan. So ako po yun. Nangyari sa buhay ko, yung stress na yun, pero nalagpasan naman po lahat. So, I'm hoping na kung may pinagdadaanan kayo, malalagpasan nyo rin yan. Yung mga accusations sa inyo, isang tabi din yan, maibabasura din, kasi hindi naman po talaga totoo, di ba? So, wala naman pong mali na ginawa sa atin na hindi makikita sa liwanag. Lahat yan makikita din po. Yun. So, ayoko na to pahabain. So, I'm going to pray for you guys, ha? Sensya na kung medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog. Kasi, at saka medyo minsan nabubulol ako. Totoo lang, nahihirapan akong magtagalog masyado. Pero, pag malalalim talaga na medyo hirap. So, inaaral ko rin po. So, bear with me. Okay? So, minsan natatranslate ko po yung mga kaya kong i-translate. Yung to the best of my ability lang po. So, sana you can mapagtiyagaan nyo rin po ako. So, I'm going to pray for you guys na, ha? Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. Sundan niyo po ako, Ama. Humingi po akong tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray.
Amen. Ayan. So, sa lahat ng mga sumunod sa prayer natin, thank you. At sana, ma-share nyo din po pala tong video natin sa mga tingin nyong nangangailangan. At sa mga tao pa na naghahanap pa ng guidance and pray lang po. Pray. Dasal po tayo. Have an open relationship with God. Kasi iba po talaga pagka meron tayong relasyon sa Panginoon. Yung feeling tsaka yung mga prayers natin, lahat yan pinakikinggan niya. Minsan hindi nga lang po kagad natutupad or nasusunod, pero darating din po yung tamang oras para diyan, no? Sa mga na-stress din po pala, sa mga I heard nagkaroon ng mga exams, no? Marami pong nagte-take ng mga exams, mga board exams, mga exams para makaalis ng bansa, no? Exam para sa mga schools nyo, sa mga students, yan, sa mga tao na nagte-take ng board exams, yan. So, I pray for you guys na pumasa man kayo. Thank you, Lord, no? Congrats sa inyong lahat. Sa mga hindi naman, there's always another chance. Hindi to yung sabihin mo na bumagsak ka ng board, wala na. Sira na yung buhay ko. Hindi na ako magiging doktor. Ganyan. Hindi na ako magiging attorney. So, pwede ka pa naman mag-aral ulit. Then, kung may mag-take ka ulit ng board. Yan. Never give up. Kung mag-take ka ng board, 'di ba? Sino ba yung president sa US na laging sinasabi, si Lincoln ba yun? 7 times siyang bumagsak, 'di ba? Pero on the 8th time, pumasa na siya. So, kung tama ako ganun din yun. Parang sa atin din sa buhay natin, minsan di naman tayo nakukuha natin lahat. We don't get everything that we want. Pero, binibigyan pa rin tayo ni God ng ibibigay sa atin na mas nararapat sa atin, 'di ba? So, kung ngayon hindi ka pumasa, hindi pa end of the world. Hindi yan yung chance na para, ay, kikitilin ko na tong buhay ko kasi ayoko na mabuhay. Nakakahiya. Pinagmamalaki ako ng buong angkan ko. 'Di ba? So, ayun. Laban lang. Lagi pang may chance. Hindi man ngayon ka pumasa, hindi man yung pangalawa mo, hindi man yung pangatlo mo, pang-apat mo, pang-lima mo, pang-pito mo, 'di ba? Kahit ilan pa yan. Hanggang may buhay ka, may pag-asa ka. Hindi pwedeng na broken hearted ka o naghiwalay kayo ng girlfriend mo, tapatay mo na yung sarili mo, 'di ba? Kikitilin mo ng buhay mo. Hindi tama 'yun. Napakarami pang bibigay sa iyo na mas better, mas okay. Tandaan mo 'yan. Lagi kang yang bibigyan ng mas maganda para sa iyo. Wala siyang hihilingin na mas mababang uri na mapunta para sa iyo. Yan. So, kung hindi ito yung time, darating din yung time mo. So, don't waste your time and effort with the wrong person. Yan. Doon ka sa tamang tao. Tsaka, work hard pa rin. Study hard ka pa rin. Kung bumagsak ka, then maybe your second time would be much better, or your third time. Pero wag kang susuko. 'Di ba sabi nga nila, minsan kailangan ipunin na lang natin yung no's natin, hindi yung yes. Kasi if you try to collect the yes, baka ma-disappoint ka. Kasi hindi mo makuha yung yes, puro no nakukuha mo. Paano kung kino-collect mo pala yung no? Baliktarin mo, no? Tapos magulat ka, yes ang nakuha mo. 'Di ba mas masaya 'yun? So 'yun, wala lang. Baka sa mga nakakaintindi, 'yun. Lang 'yun, sample lang 'yun, no? Pero I'm not saying na totally. Ang gusto ko lang is laban pa rin kayo. Huwag kayong susuko. Yun lang yun. So, till our next video. Nga pala, kaya ako ulit nakapag-vlog kasi itong phone pinahiram sa akin ng friend ko. Yan. Kasi yung phone ko nasira, nahulog ko sa stairs. So, hindi ako nakapag-vlog a few days ago. So, ito, nakapag-start ulit. So, every moment na may blessing si Papa God sa atin, magpasalamat tayo. 'Di ba? Hindi lahat ng bagay ay nagagawa natin sa gusto natin. Dapat nga, stop na tong vlog ko, hindi na ako makapag-vlog. Pero nagulat ako, biglang meron akong kaibigan na
pinahiram ako ng gadget niya muna para may magawa ako. Ayan. So, in everything we do, we have to praise God and acknowledge His presence. Yan lang po. Yan lang po lagi. So, be thankful and grateful. Araw-araw magpasalamat po tayo sa meron tayo at sa natatanggap po natin. Ayan. So, yun. Till our next video. Ciao.